Abel at Cain mga anak nila Adan at Eva. Cain ang magbubukid ng lupa. Abel ang tagapag-alaga ng mga tupa. Na ayon sa lumang tipan si Abel ay naghandog ng mga panganay ng kaniyang kawan. At si Cain din naman ay naghandog ng mga bunga ng lupa sa Panginoon. Sa Genesis Kapitulo 4, Bersikulo 8, nasasabi, "At yaoy sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel, at nangyari nang sila'y nasaparang ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid, at siya'y kaniyang pinatay. Noon pa man ay andun na ang inggit na nararamdaman ng tao, na tila udyok ito ng kaaway para ang sangkatauhan ay magkasala. Naalaman na ang galit dala ng inggit ay siyang nagdudulot ng masama, mga pag-aaway o mga pagpaslang, na kung di mo kayang pigilan ang emosyon, ay mas lalong lalalim ang pangyayari, na sa mga pangyayari, sa kasalukuyan, ay inggit ang pinagmulan ng mga pagkasira-sira, na tila itinanim ng kaaway sa mundo, upang mahulog tayo sa kamay ng kaaway. Kung ating himayin ang lumang tipan sa aklat na Genesis, ay ito ang pinakaunang pagpasalang sa tao, ang pinakaunang krimen na nangyayari. Nasusulat din naman sa Bagong Tipan sa Aklat Santiago, Kapitulo 3, Bersikulo 16, nasasabi, "Sapagkat kung saan mayroong panibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Na kung ating laliman ang pagkaunawa sa nakasulat, ay ang inggit ay isang kasalanan. Kung kaya kapag iniibig natin ang bawat isa, ay mas nakakalugod ito sa ating Panginoong Diyos." At nakasulat din naman sa Bagong Tipan sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 17, Bersikulo 5. Nakasaad, dapat ang mga Hudyo, palibhasay nangaudyukan ng inggit, ay nangagsama ng ilang masamang tao sa pamilihan, at ginulo ang bayan, at pagkalusob sa bahay ni Jason, ay pinagsikapan nilang sila'y iharap sa mga tao. Ang inggit ay siyang ugat ng gulo sa mga nabanggit. Diba't ang inggit na ating nararamdaman ay siyang dahilan ng paninira. Hindi ito ang kautusan ng Diyos, bagkus ito'y gawa ng kaaway. Ngunit ang sumusunod sa lakad ng ating Panginoon ay pinagsikapang malayo sa mga gawang kaaway. Ang nais ng ating Panginoong Diyos ay pag-ibig. Ayon sa nakasulat sa Aklat Matthew, Kapitulo 22, Bersikulo 30, nakasaad. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At gayon din sa Aklat Marcos, Kapitulo 12, Bersikulo 31, nakasaad. Ang pangalawa ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito. Napag-alaman na ilang beses itong inulit-ulit ang kautusan na pag-ibigan sapagkat ito ang pinakanais ng Diyos. Kung may pag-ibig sa bawat isa, ay may kapayapaan, na ang Diyos na may hari ng kapayapaan. At sapagkat ang pag-ibig ay Diyos. Muli, sana ay may naibahagi akong kaalaman na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos. Muli, ugaling magbasa ng Biblia upang wag tayong mailigaw sa ating mga napapanood o naririnig patungkol sa ating Panginoong Amang Diyos na nasa langit. Maging maibigin, mahabagin at maging hari ng kapayapaan. Ang papuri ay sa ating Panginoong Diyos. Shalom.